At si Roboam ay naparoon sa Sikem, sapagkat ang buong Israel ay naparoon sa Sikem upang gawin siyang hari. At nangyari, nang mabalitaan ni Jeroboam na anak ni Nabat, sapagkat siya'y nasa Ehipto pa, na doon siya'y tumakas mula sa harapan ng Haring Salomon at tumahan sa Ehipto. At sila'y nagsugo, at ipinatawag nila siya. Si Jeroboam nga at ang buong kapisanan ng Israel ay nagsiparoon. At nagsipagsalita kay Roboam na sinasabi, "Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin. Ngayon nga'y pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama, at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin, at kami ay maglilingkod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Kayo'y magsiyaon pang 3 araw, saka magsibalik kayo sa akin." At ang bayan ay yumaon. At ang Haring Roboam ay kumuhang payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Salomon na kanyang ama, samantalang nabubuhay pa, na sinasabi, "Anong payo ang ibinibigay ninyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito?" At nagsipagsalita sa kanya na nagsipagsabi, "Kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito sa araw na ito, at maglilingkod sa kanila, at sasagot sa kanila, at magsasalita ng mabuting mga salita sa kanila, ay iyo ngang magiging lingkod sila magpakailanman." Ngunit tinalikdan niya ang payo ng mga matanda na kanilang ibinigay sa kanya, at kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya na nagsitayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, "Anong payo ang ibinibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito, na nagsalita sa akin, na nagsasabi, 'Pagaanin mo ang atang na iniyatang ng iyong ama sa amin'?" At ang mga binata na nagsilaking kasabay niya ay nagsipagsalita sa kanya, na nagsisipagsabi, "Ganito ang iyong sasabihin sa bayang ito na nagsalita sa iyo, na nagsasabi, 'Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin.' Ganito ang iyong sasalitain sa kanila, 'Ang aking kalingkingan ay makapal kaysa mga balakang ng aking ama. At yaman ngang inatangan kayo ng aking ama ng mabigat na atang, ay aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan." Sa gayoy naparoon si Jeroboam at ang buong bayan kay Roboam sa 3 araw, gaya ng iniutos ng hari, na sinasabi, "Magsibalik kayo sa akin sa 3 araw." At ang hari ay sumagot sa bayan na may katigasan, at tinalikdan ang payo na ibinigay sa kanya ng mga matanda, at nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga binata na nagsasabi, "Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit dadagdagan ko pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan." Sa gayoy hindi dininig ng hari ang bayan, sapagkat bagay na buhat sa Panginoon upang kanyang itatag ang kanyang salita, na sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Ahiyas na Silonita kay Jeroboam na anak ni Nabat. At nang makita ng buong Israel na hindi sila dininig ng hari, ay sumagot ang bayan sa hari na nagsasabi, "Anong bahagi mayroon kami kay David? At wala man kaming mana sa anak ni Isay, sa iyong mga tolda, o Israel. Ngayon, ikaw ang bahala ng iyong sariling sangbahayan, David." Sa gayoy yumaon ang Israel sa kani-kanyang tolda. Ngunit tungkol sa mga anak ni Israel na nagsitahan sa mga bayan ng Huda, ay pinagharian sila ni Roboam. Nang magkagayoy, sinugo ng Haring Roboam si Adoram na nasa pagpapaatag, at binato ng buong Israel siya ng mga bato, na anupat siya'y namatay. At nagmadali ang Haring Roboam na sumakay sa kanyang karo upang tumakas sa Jerusalem. Gayon naghimagsik ang Israel laban sa sangbahayan ni David hanggang sa araw na ito. At nangyari, nang mabalitaan ng buong Israel
na si Jeroboam ay bumalik, na sila'y nagsugo at ipinatawag siya ng kapisanan at ginawa siyang hari sa buong Israel. Walang sumunod sa sangbahayan ni David, kundi ang lipi ni Huda lamang. At nang dumating si Roboam sa Jerusalem, kanyang pinisan ang buong sangbahayan ng Huda at ang lipi ni Benjamin na 180,000 na piling lalaki na mga mangdirigma upang magsilaban sa sangbahayan ng Israel, upang ibalik ang kaharian kay Roboam na anak ni Salomon. Ngunit ang salita ng Diyos ay dumating kay Simeyas, na lalaki ng Diyos, na nagsasabi, "Salitain mo kay Roboam na anak ni Salomon, na hari sa Huda, at sa buong sangbahayan ng Huda, at ng Benjamin, at sa nalabi sa bayan na sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y huwag magsisiahon o magsisilaban sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel. Bumalik ang bawat isa sa kanyang bahay, sapagkat ang bagay na ito ay mula sa akin." Sa gayoy kanilang dininig ang salita ng Panginoon, at sila'y nagsibalik at nagsiyaon ayon sa salita ng Panginoon. Nang magkagayoy, itinayo ni Jeroboam ang Sikem sa lupaing maburol ng Ephraim, at tumahan doon. At siya'y umalis mula roon, at itinayo ang Penuel. At sinabi ni Jeroboam sa kanyang sarili, "Ngayoy mababalik ang kaharian sa sangbahayan ni David. Kung ang bayang ito ay umahon, upang maghandog ng mga hain sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, ang puso nga ng bayang ito'y mababalik sa kanilang Panginoon, sa makatwid bagay kay Roboam na hari sa Huda, at ako'y papatayin nila, at mababalik kay Roboam na hari sa Huda." Kaya't ang hari ay kumuhang payo at gumawa ng 2 guyang ginto, at sinabi niya sa kanila, "Mahirap sa inyo na magsiahon sa Jerusalem. Tingnan mo ang iyong mga Diyos, o Israel, na iniahon ka mula sa lupain ng Ehipto." At inilagay niya ang isa sa Betel, at ang isa'y inilagay sa Dan. At ang bagay na ito ay naging kasalanan, sapagkat ang bayan ay umahon upang sumamba sa harap ng isa hanggang sa Dan. At siya'y gumawa ng mga bahay sa mga mataas na dako, at naghalal ng mga saserdote sa buong bayan, na hindi sa mga anak ni Levi. At si Jeroboam ay nagpadaos ng isang kapistahan ng 8 buwan, sa 15 araw ng buwan, gaya ng kapistahan sa Huda, at siya'y sumampa sa dambana. Gayon ang ginawa niya sa Betel, na kanyang hinahainan ang mga guya na kanyang ginawa. At kanyang inilagay sa Betel ang mga saserdote sa mataas na dako na kanyang mga inihalal. At siya'y sumampa sa dambana na kanyang ginawa sa Betel, ng 15 araw ng 8 buwan, sa makatwid bagay sa buwan na kanyang inakala sa kanyang puso, at kanyang ipinadaos ang isang kapistahan sa mga anak ni Israel, at sumampa sa dambana upang magsunog ng kamangyan.